Bumili ako ng bagong bisikleta dahil yung ginagamit ko ay binalik ko na sa kaibigan kong nagpahiram sa akin nung nagbakasyon siya sa Pilipinas. Hi dear, ako nga pala si Jeya, isang OFW dito sa Japan, and for today's video dahil rest day ko, bibili ako ng bagong bisikleta at sasamahan ako ni Reindeer para bumili nito. Maglalakad lang kami papunta sa shop dahil malapit lang naman dito sa bahay. Kailangan kong bumili ng bago dahil bumalik na yung kaibigan ko galing sa Pilipinas na nagbakasyon at isusoli ko na yung pinahiram niya sa aking bisikleta. Habang kami ay naglalakad, may nadaanan pa kaming second hand shop na nagbebenta rin ng bisikleta pero hindi ako dito bumili. Dito ako bibili sa DCM shop sa Higashi Kashiwada. 35 minutes walk lang ito from Higashi Kashiwada Station. Dito ay marami silang binebenta ng mga brand new na bisikleta. At ang pinakamura sa kanilang binebenta ay itong mga bisikletang nagkakahalaga ng 18,480 yen at kung i-convert natin sa peso ay 7,200 pesos. Pero marami rin sila ditong binebenta ng mas may mataas na mga presyo. Pero dahil tayo ay nagtitipid, ang bibilhin ko lamang ay yung pinakamababa ang presyo. Alam nyo na, budgeting is real. Pagkatapos namin mag-ikot-ikot ay nakapili na ako ng unit na bibilhin ko. At dahil favorite ko ang color green, nabighani ako dito sa bisikletang kulay berde na kumikintab-kintab pa. At eto na nga yung napili ko at nabigyan ko na agad siya ng pangalan kahit hindi ko pa siya nababayaran. Papangalanan ko siyang Midori. Ang ibig sabihin ng Midori ay berde. Pagkatapos kong pumili ng bisikleta ay in-inspection ito ng staff ng store. First time ko lang bumili ng bisikleta dito sa Japan. At natuwa naman ako dahil in-inspect talaga ng mabuti itong unit na bibilhin ko. Chinek yung mga parts ng bisikleta, may mga hinigpitan na screw, dinouble check ng maigi yung brakes, inayos yung pedal, tapos chinek din yung mga gulong at yung hangin ng gulong. As one of the most common modes of transportation in Japan, dapat maayos at safe ang bisikleta na bibilhin natin. Kaya mas okay sa akin itong brand new. Pagkatapos ma-inspect yung unit ay pumunta na kami ni Reindeer sa area kung saan ako magbabayad. Dito sa Japan, istrikto ang batas sa pagbibisikleta. Kapag bumili ka ng bagong bike, kailangan mo itong i-register sa pangalan mo. Bawal dito yung hindi naka-registered sa pangalan ng may-ari. Kapag hindi naka-register at nahuli ka ng polis na nag-violate ng traffic rules, maaari ka pang mapagkamalan na ninakaw mo yung bisikleta. Ang registration fee ay 800 yen or 312 pesos. So, bali ang total ng binayaran ko ay 19,280 yen or 7,500 pesos para mapasa akin itong matikas na si Midori. Kung tutuusin, malapit lang sa apartment namin yung bus stop kung saan kami sinusundo ng shuttle bus papuntang company. 10 minutes lang na kalmadong lakad mula sa bahay pero gusto ko kasing may service kapag namimili. Kaya bumili din talaga ako ng sarili kong bike. Ang hirap din kasing magbitbit lalo na kapag mabigat yung mga pinamili. At mula nung April 1, 2026, mas pinahigpit na dito ang batas tungkol sa pagbibisikleta. Kaya para makaiwas sa multa, kailangan talaga nating sumunod sa batas. Paano dear, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood.